Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Pansinin ninyo ang kasalukuyang galaw ng pandaigdigang pamilihan, tila ba ang lahat ay naghihintay na lamang sa iisang bagay. Sa nakalipas na mga buwan, nasaksihan natin ang isa sa pinaka-agresibong paghihigpit ng patakarang pananalapi sa kasaysayan, ang kanilang pangunahing layunin: sugpuin ang walang awang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon, ang buong mundo ng pamumuhunan ay tila nakapigil hininga, nag-aabang sa pinakahihintay na pivot o ang pagliko ng direksyon kung saan tuluyan ng ibababa ang mga rate na ito. Ngunit, habang tumatagal ang paghihintay, isang mas malalim na katanungan ang lumilitaw. Bakit nga ba ang bawat hakbang ng isang institusyon sa Washington ay nagiging isang napakabigat na pasanin para sa mga umuunlad na bansa? Dito pumapasok ang isang mapanganib na konsepto na tinatawag nating pag-export ng interes. Paano nga ba nagiging pabigat sa ating sariling ekonomiya ang mga desisyon na ginagawa libu-libong milya ang layo mula sa atin? Sa pagsusuring ito, hihimay natin kung kailan talaga luluwag ang sinturon ng Fed at kung bakit tila nakakadena ang buong daigdig sa halaga ng dolyar. Handang tuklasin ang katotohanan? Upang maintindihan ang bigat ng sitwasyon, kailangan muna nating linawin kung ano ba talaga itong pag-export ng interes. Sa madaling salita, ito ang proseso kung saan ang isang lokal na estratehiya ng Amerika upang ayusin ang kanilang sariling problema sa loob ng bansa ay automatikong nagiging isang higanteng alon ng krisis na humahampas sa mga pampang ng ibang nasyon. Hindi man nila sinasadya, ang pagpapataas ng halaga ng panghihiram sa kanilang nasasakupan ay nagdudulot ng matinding presyon sa pandaigdigang kalakalan at pamumuhunan. Ang layunin ng ating talakayan ngayon ay hindi lamang upang hulaan ang mga susunod na petsa sa kalendaryo ng Bangko Sentral ng Amerika. Higit pa rito, layo nating basagin ang mga komplikadong mekanismo upang lubos ninyong maunawaan ang malalim na ugat ng pagdepende ng pandaigdigang ekonomiya sa isang partikular na pera. Bakit ang isang simpleng anunsyo ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga lokal na pera sa Asia, Europa at Latin America? Ang sagot ay nakatago sa mismong mga layunin ng institusyong ito. Ano ba talaga ang hinahabol nilang numero bago sila tuluyang magpahinga? Para masagot kung hanggang kailan mananatili ang mataas na interes, silipin natin ang dalawang sagradong misyon na gumagabay sa bawat desisyon ng Fed. Una sa lahat, nandiyan ang kanilang matibay na paninindigan na ibalik ang tinatawag na core inflation particular, ang core PCE at CPI sa eksaktong target na 2%. Ang numerong ito ay hindi basta-bastang hinugot sa hangin. Ito ang itinuturing na ginintuang sukat para sa isang malusog at matatag na takbo ng mga presyo, kung saan ang mga mamimili ay hindi nabibigla sa pagbabago ng halaga ng mga produkto. Ikalawa, habang pinipiga nila ang supply ng pera, kailangan din nilang siguraduhin na hindi guguho ang merkado ng paggawa. Ibig sabihin, panatilihin ang kalusugan ng empleyo nang hindi hinahayaang sumipa ng napakataas ang porsyento ng mga walang trabaho. Ito ay isang napakaselang pagbabalanse. Kung masyadong mahigpit, babagsak ang mga negosyo at dadami ang mawawalan ng hanapbuhay. Kung masyadong maluwag naman, patuloy na lalamunin ng implasyon ang halaga ng sahod ng mga manggagawa. Ngunit may mga hadlang na pumipigil sa mabilis na pagkamit ng mga layuning ito. Ano-ano ang mga matitigas na ulong datos na patuloy na sumisira sa kanilang mga plano? Ang pangunahing tinik sa lalamunan ng mga tagagawa ng patakaran ay ang tinaguriang sticky inflation o ang napakakunat na pagtaas ng presyo. Hindi tulad ng presyo ng mga pangunahing bilihin na mabilis bumagsak kapag naayos ang supply chain, may mga sektor na sadyang mahirap buwagin. Ang matinding presyon ay nagmumula sa gasto sa mga serbisyo, enerhiya at lalong-lalo na sa sektor ng pabahay. Kapag tumaas ang upa, ang mga kontrata ay karaniwang nakakandado ng 1 taon o higit pa, kaya't ang epekto nito sa pangkalahatang datos ay napakatagal bago humupa. Bukod pa rito, ang mga serbisyong tulad ng pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at transportasyon ay hindi madaling nagbababa ng singil kahit pa bumabagal na ang takbo ng ekonomiya. Ang mga elementong ito ay nagsisilbing mabigat na angkla na pumipigil sa mabilis na pagbaba ng pangkalahatang antas ng inflasyon. Hanggat ang mga partikular na bahaging ito ay nagpapakita ng katigasan, ang mga opisyal sa Washington ay mananatiling nag-aalangan na luwagan ang kanilang mahigpit na pagkakahawak
Subalit hindi lamang ang kunat ng mga presyo ang nagpapabagal sa kanilang desisyon. May isa pang aspeto ng lipunang Amerikano na nagpapakita ng nakakagulat na tibay na lalong nagbibigay sa kanila ng dahilan para maghintay. Ang ikalawang malaking salik na nagpapanatili sa mataas na interes ay ang kahanga-hangang katatagan ng merkado ng trabaho at ang patuloy na paggastos ng mga mamimili. Sa kabila ng mabigat na pasanin ng mamahaling pautang, ang ekonomiya ng Amerika ay patuloy na nagpapakita ng matinding tibay. Ang mga kumpanya ay patuloy na naghahanap ng mga manggagawa. Ang antas ng kawalan ng trabaho ay nananatiling nasa kasaysayang mababa at ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi pa rin tumitigil sa pagbili ng mga produkto at serbisyo. Ang malakas na pagkonsumong lokal na ito ay nagbibigay ng matibay na unan laban sa posibleng pagbagsak. Dahil dito, ang Fed ay walang nakikitang kagyat na motibasyon o pangangailangan na magmadaling tapyasan ang mga rate upang sagipin ang isang sistemang hindi naman naghihingalo. Kumbaga, bakit mo bibigyan ng gamot ang isang pasyente na nakakatakbo pa rin ng mabilis? Ang lakas na ito, bagamat maganda para sa kanilang bansa, ay nangangahulugan din na ang kaluwagan na hinihintay ng mga namumuhunan ay maaantala. Kung gayon, ano ang mga posibleng mangyari sa hinaharap kung patuloy na magiging ganito ang sitwasyon? May dalawang pangunahing senaryo na pinag-aaralan ng mga eksperto sa macrofinance. Ang unang daan ay ang tinatawag na soft landing o ang banayad na paglapag. Sa kaganapang ito, ang inflasyon ay unti-unting huhupa patungo sa target, habang ang ekonomiya ay nakakaiwas sa isang malalim na resesyon. Kung ito ang mangyayari, ang pagluluwag ay magiging napakabagal, maingat at puno ng pag-aatubili upang hindi muling buhayin ang apoy ng pagtaas ng presyo. Sa kabilang banda, naroon ang senaryo ng panganib o ang Black Swan. Ito ang sitwasyon kung saan biglang magkakaroon ng malawakang pagguho sa sistemang pinansyal o kaya na may biglang sisipa ng napakataas ang bilang ng mga walang hanap buhay. Taming sa ilalim lamang ng ganitong matinding krisis, mapipilitan ng mga autoridad na gumawa ng biglaan at malakihang pagbawas sa mga rate upang magsilbing lifesaver. Bilang pagbubuod sa unang bahagi, malinaw na ang kapaligirang higher for longer o ang mas mataas sa mas mahabang panahon ay mananatiling pangunahing takbo hanggat walang nakikitang radikal na pagbabago sa mga macroeconomic data. Ngayon, lumipat tayo sa mas malawak na pananaw. Paano ba eksaktong nararamdaman ng buong mundo ang bigat ng patakarang ito? Dito na tayo papasok sa masalimuot na penomena na tinatawag nating pag-export ng interes. Sa pinakasimpleng kahulugan nito, ito ay ang sitwasyon kung saan sa tuwing nagtataas ng halaga ng pautang ang Amerika, ang mga bangko sentral sa iba't ibang panig ng mundo ay napipilitan o mas tamang sabihin, puwersahang napapasunod na magtaas din ng kani-kanilang mga rate. Nangyayari ito kahit pa ang kanilang sariling panloob na ekonomiya ay kasalukuyang mahina, naghihingalo at wala namang anumang pangangailangan para sa isang mahigpit na patakarang pananalapi. Isipin ninyo ito bilang isang sakit na nakakahawa. Ang Amerika ay umiinom ng matapang na gamot para sa kanilang lagnat, ngunit ang side effect ay nararamdaman ng lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga bansang ito ay walang kalaban-laban kundi gayahin ang hakbang ng higante upang protektahan ang kanilang sariling bakuran mula sa tiyak na pagkawasak. Ngunit paano ba eksaktong naglalakbay ang epektong ito mula sa mga pader ng Washington patungo sa mga pamilihan sa Asia, Europa at iba pang kontinente? May isang tiyak at walang awang mekanismo ng pagpasa na nagaganap sa likod ng mga numero. Ang mekanismo ng pagpasa ay gumagana na parang isang serye na mga nagbabagsakang domino. Nagsisimula ang lahat kapag itinaas ang interest rate sa Amerika. Dahil mas malaki ang kikitain ng mga pondo doon, ang halaga ng US dollar ay natural na tumataas na makikita sa paglakas ng DXY index. Ano ang epekto nito? Automatikong bumabagsak at nawawalan ng halaga ang mga pera ng ibang bansa kapag itinapat sa dolyar. Ang pagbagsak na ito ng lokal na salapi ay nagbubunga ng dalawang matinding problema. Una, nagkakaroon ng imported inflation. Nagiging mas mahal ang mga binibiling langis, pagkain at kagamitan mula sa labas dahil dolyar ang gamit na pambayad. Ikalawa, nagkakaroon ng malawakang pag-atras ng mga dayuhang puhunan dahil mas pinipili ng mga mamumuhunan ang ligtas at mataas na kita sa Amerika upang mapigil ang pagdurugo ng pondo at maprotektahan ang halaga ng kanilang pera. Ang mga lokal na bangko sentral ay walang ibang magagawa kundi gumamit ng depensa. Ang pagtataas din ng kanilang sariling interest rates
kahit masakit ito sa kanilang mga negosyante at mamamayan. Bakit nga ba hindi natin matakasan ang sumumpang siklong ito? Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makawala ang daigdig sa hawla na ito ay nakasalalay sa walang katulad na kapangyarihan at pagiging dominante ng US dollar. Ito ay hindi lamang isang simpleng piraso ng papel. Ito ang pinakamalaking reserba ng dayuhang salapi na hawak ng halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ang posisyong ito bilang pangunahing pera ng pandaigdigang sistema ay nagbibigay sa Amerika ng isang pambihirang pribilehiyo na hindi tinatamasa ng alinmang nasyon. Kapag ang isang pera ay ginagamit bilang sukatan ng yaman at seguridad ng mga pamahalaan at malalaking institusyon, ang anumang pagbabago sa halaga nito ay magdudulot ng malalaking alon sa buong karagatan ng pananalapi. Ang pagiging hegemonya ng dolyar ay nangangahulugan na ang mga panuntunang ginagawa sa loob ng kanilang bansa ay automatikong nagiging batas na sinusunod ng pandaigdigang merkado. Walang makakapagtago mula sa anino nito dahil ang buong arkitektura ng modernong pananalapi ay itinayo sa pundasyon ng kaisa-isang salaping ito. At ang impluwensyang ito ay hindi lamang limitado sa mga vault ng mga bangko sentral. Umaabot ito hanggang sa pinakaugat ng pandaigdigang kalakalan. Tingnan natin ang kalakalan. Halos lahat ng mahalagang transaksyong internasyonal, lalo na ang pagpepresyo ng mga pangunahing pangangailangan ng tao, ay nakatali sa dolyar. Ang langis na nagpapatakbo ng mga makina, ang ginto na nagsisilbing pondo, at maging ang mga pangunahing butil na nagpapakain sa populasyon, lahat ng ito ay binibili at ibinebenta gamit ang pera ng Amerika. Ang konseptong ito, na madalas tawaging sistemang petrodollar, ay nagtitiyak na ang bawat bansa, mayaman man o mahirap, ay palaging mangangailangan ng patuloy na supply ng USD upang mabuhay ang kanilang ekonomiya. Kapag nagpasya ang Fed na higpitan ang supply nito, ang buong mundo ay nakakaramdam ng matinding uhaw. Ang pagtaas ng halaga nito ay nangangahulugan na mas maraming lokal na pera ang kailangang ilabas ng mga bansa upang mabili ang parehong dami ng langis o pagkain na kailangan nila kahapon. Ito ang dahilan kung bakit ang inflasyon ay napakadaling mai-export. Ang presyo ng mga pangunahing kalakal ay tumataas, hindi dahil naging mas bihira ang mga ito, kundi dahil naging mas mahal ang perang ginagamit upang bilhin ang mga ito. Paano naman ito nakakaapekto sa direksyon ng mga pamumuhunan? Ang susunod na piraso ng puzzle ay ang dinamika ng daloy ng kapital sa buong mundo. Sa mundo ng pananalapi, may isang hindi nakasulat ngunit matibay na prinsipyo. Ang pera ay parang tubig na palaging dumadaloy patungo sa pinakamababang lugar, ngunit sa kaso ng pamumuhunan, ito ay palaging naghahanap ng pinakamataas na kita at pinakaligtas na kanlungan. Ang mga pandaigdigang mamumuhunan ay walang sinasanto. Ang kanilang pangunahing katapatan ay nasa pagpapalago ng kanilang mga pondo na may pinakakaunting panganib. Kapag ang interest rate sa Amerika ay itinaas, ang mga bono ng gobyerno ng US o Treasury bonds ay biglang nagiging isang napakagandang alok. Nagbibigay ito ng mataas na garantisadong kita na suportado ng pinakamalakas na ekonomiya sa mundo. Bakit ka pa magsusugal sa mga mapanganib na pamilihan kung pwede ka namang kumita ng malaki habang natutulog ng mahimbing? Ang simpleng pagbabagong ito sa atraksyon ay nagiging mitsa ng isang malawakang pagbabago sa direksyon ng bilyon-bilyong dolyar. Ano ang nagiging epekto ng pagbabalik na ito ng kapital sa mas mahihinang bansa? Ang resulta ng pagiging kaakit-akit ng Amerika ay isang nakapipinsalang penomena para sa mga umuunlad na ekonomiya o emerging markets. Nakikita natin ang isang marahas at mabilis na pag-atras ng mga pondo, isang kondisyon na madalas inilalarawan bilang pagdurugo ng kapital. Ang mga pondo na sana ay gagamitin para magtayo ng mga pabrika, magpondo ng mga infrastruktura, at lumikha ng mga trabaho sa Asia o Latin America ay biglaang iniimpake at ibinabalik sa Wall Street. Ang malawakang paglabas na ito ng dolyar ay nagiiwan sa mga lokal na merkado na tuyot at walang sapat na likidasyon. Ang mga presyo ng mga lokal na stock ay bumabagsak, ang mga kumpanya ay nahihirapang humanap ng puhunan para lumago, at ang pangkalahatang pag-unlad ng bansa ay biglang humihinto. Ito ay isang brutal na patunay na sa pandaigdigang sistema, ang yaman ay mabilis na umaalis sa mga lugar na nangangailangan nito, patungo sa mga lugar na nag-aalok ng pinakaligtas at pinakamataas na pabuya. Ngunit ang pagkawala ng puhunan ay isa lamang sa mga problema.
May isa pang mas nakamamatay na banta na naghihintay sa mga bansang may utang. Dito natin makakaharap ang malagim na epekto ng pagkabigla. Sa panlabas na utang, maraming mga bansa, lalo na ang mga nasa yugto pa lamang ng pag-unlad, ang umaasa sa mga pautang na nagmumula sa mga internasyonal na institusyon at ang mga utang na ito ay nakalista sa dolyar. Kapag pinagsama mo ang dalawang salik, ang mataas na interes na idinidikta ng Fed at ang patuloy na paglakas ng halaga ng dolyar laban sa lokal na pera, ang resulta ay isang nakapanlulumong sakuna sa pananalapi. Ang pasanin sa pagbabayad ng utang ay biglang lololobo ng doble o triple kahit na hindi naman nadagdagan ang orihinal na halagang hiniram. Upang maiwasan ang nakakahiyang pagkabangkarote at upang mapanatili ang kaunting dangal ng kanilang pera sa pandaigdigang merkado, ang mga bansang ito ay walang mapagpipilian kundi ang magtaas din ng kani-kanilang mga rate ng interes sa loob ng bansa. Ginagawa nila ito upang hikayatin ang dolyar na manatili, ngunit ang kaligtasan ito ay may napakamahal na kapalit. Inilalagay nito ang mga lokal na gumagawa ng patakaran sa isang napakahirap na sitwasyon kung saan kahit anong piliin nila ay may masasaktan. Ang kalagayang ito ay nagtutulak sa mga sentral na bangko ng iba't ibang bansa sa isang masakit na sangandaan na tinatawag na trilema o ang imposibleng pagpili. Kailangan nilang gumawa ng isang malupit na desisyon sa pagitan ng dalawang masamang opsyon. Ang unang pagpipilian, iligtas ang paglago ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng hindi pagtataas ng interes. Ngunit ang kapalit nito ay ang tahasang pagtanggap na babagsak ang halaga ng kanilang pera na magdudulot ng matinding pagtaas ng presyo ng mga inangkat na bilihin na magpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Ang ikalawang pagpipilian, magtaas ng interes upang ipagtanggol ang halaga ng pera at pigilan ang pagtakas ng mga dayuhang pondo. Ngunit ang hakbang na ito ay tiyak na sasakal sa mga lokal na negosyo na umaasa sa murang pautang at magtutulak sa maraming manggagawa na mawalan ng trabaho. Ito ay isang sitwasyon ng pagkatalo anuman ng piliin. Walang madaling lunas at ang bawat desisyon ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng isang mahalagang bahagi ng ekonomiya upang iligtas ang isa pa. Paano ba tayo makakaalpas sa nakakasakal na sistemang ito? Bilang pagbubuod, ang kalendaryo ng pagluluwag ng Fed ay mananatiling mahigpit na nakatali sa mga datos ng inflasyon sa loob ng Amerika. Hanggang hindi nila nakikita ang nais nilang resulta, ang buong mundo ay kailangang matutong mamuhay sa ilalim ng mabigat na anino ng matataas na interes sa mas mahabang panahon. Hanggat ang arkitektura ng pandaigdigang pananalapi ay patuloy na umiikot sa aksis ng dolyar, ang mga bansa ay mananatiling mahina sa mga desisyong ginagawa sa Washington. Tulad nga ng sikat na sinabi ng dating US Treasury Secretary na si John Connolly, ang dolyar ay aming pera, ngunit ito ay inyong problema. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ang aral dito ay malinaw. Kailangan nating palakasin ang ating mga reserba, maging mas malaya sa sariling produksyon, at unti-unting palawakin ang mga ginagamit nating pera sa pakikipagkalakalan upang hindi tayo masyadong umaasa sa iisang sistema. Ang pagkakaroon ng nababaluktot na patakaran ay ang tanging kalasag natin laban sa mga pagyanig mula sa labas. Ako si Daniel Reyes ng Kaalaman sa Paligid Natin. Nagpapaalala na sa mundo ng macrofinance, ang bawat galaw sa malayo ay may direktang epekto sa ating mga bulsa.